Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? Ngayong araw po, ito po ang pang-anim nating daily devotion. At mamaya naman pong hapon, ang ating gawain, sama-sama po tayo, kita-kita rin po tayo mamaya sa ating gawain. Ako nagpapasalamat ako sa Panginoon na yung araw-araw binibigay niya sa atin ang pagkakataon na magtipon para mag-aral ng kanyang salita. Ngayon, pag-uusapan po natin ang Mateo chapter 5 verse 8 at ang kahalagahan ng kanyang salita ang kahalagahan ng pagkakaroon ng malinis na puso. Pero bago po lahat, iyon, magsimula po tayo sa panalangin, ano? Panginoon, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong awa, sa inyong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso upang at isipan upang maunawaan namin ang inyong salita. Linisin niyo rin po ang aming mga puso upang lalo pa po namin makilala at masunod po ang inyong mga utos. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami ngayong araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. No? Magandang umaga po ulit. Ngayong araw po ito, tatapusin po natin yung second part ng Beatitudes o yung sa Sermon of the Mount na chapter 5 verse 8, Mateo chapter 5 verse 8. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salita. Ganun pa rin po yung method na gagamitin natin. Yung method pa rin po ng SOAP method, yung devotional method na gamit natin. Salita, obserbahan, aplikasyon at panalangin. Salita, Mateo chapter 5 verse 7 to 8. Sabi po dito, mapalad ang mga maawain dahil kakaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Obserbahan po natin ang salita ng Panginoon. Focus po tayo sa chapter 5 verse 8. Sabi po dito, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Ang pagiging malinis ang puso ay hindi lamang sa panlabas na aksyon o mga kilos o sa mga pakitang tao, no? Hindi po tayo nagkukunwari. Kung hindi, isang panloob na kalinisan, isang pusong walang halong kasamaan, buo ang debosyon at ang pagmamahal sa Panginoon, Diyos, at malaya sa pangsariling motibo. Kapag malinis ang ating puso, mas malinaw ang ating nararamdaman, mas malinaw nating mararamdaman ang presensya at pagkilos ng Diyos sa ating buhay. So meron po akong tanong, no? Tanong ko po sa inyo, paano o ano ang maaari nating gawin araw-araw upang manatili ang kalinisan ng ating puso at makita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay? No? Pero hayaan mo niyo po munang pumunta ako sa dalawang puntong ito. Sabi po dito, ang kalinisan ng puso ay pagtuon sa Diyos. Ang malinis na puso ay nakatuon lamang sa Diyos, hindi nahahati ng tukso at makamundong bagay. Ibig sabihin, maraming bagay sa mundo dito na sobrang nakaka-distract. Katulad nga po ng sinasabi ko sa inyo. Imbis po na nagbabasa po tayo ng Bible o imbis po na nanalangin tayo, ang nangyayari po, mas nakatuon po tayo sa mga ginagawa natin dito sa mundo. No? Siyempre, alam naman po natin lahat po, kailangan maghanap buhay, kailangan po mag-prepare sa araw-araw. Pero ang nire-reseta po sa atin ng Biblia o sinasabi po sa atin ng Biblia, dapat nakatuon din po ang ating puso sa lahat ng ating ginagawa. No? Gawin natin ang ating mga ginagawa na parang ang pinagsisilbihan natin ay ang Diyos. Kaya maraming tukso sa mundong ito, yung tipong sa trabaho, yung pagsisinungaling na nagtatrabaho ka, hindi naman, nakaupo ka lang, nanonood ka lang ng YouTube. Or minsan, yung mga makamundong bagay dito sa mundo, katulad na example ko na, yung social media, minsan di natin naiiwasan na yung pagtingin-tingin lang po. Umaabot tayo minsan ng isang oras, 2 oras na nandun lang tayo sa social media.
na kung inilaan po natin yon para sa Panginoon, siguro natuto pa po tayo. Kasi ang sinasabi ko nga po, kung meron tayong 10 minuto sa Panginoon sa isang araw na manalangin, magbasa ng kanyang salita, marami pong magiging effect yun sa buhay natin. Magkakaroon po tayo ng maayos at number one, maayos na relasyon sa Kanya, at mas maintindihan pa po natin ang gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay natin. Pangalawa, ang pangako ng kakita sa Diyos. Ang gantimpala ng kalinisan ng puso ay maranasan ang Diyos, no? Ibig sabihin, ang gantimpala ng kalinisan ng puso ay maranasan ng Diyos. Hindi lang sa hinaharap o hindi sa araw-araw nating buhay. Pero paano po natin masasabi na, o paano po natin mapapanatili, or paano po natin masasabi na malinis ang ating mga puso? Unang-una, ang kalinisan ng puso ay manggagaling pa rin po sa Panginoon, kasi siya po yung nagbabago ng puso natin eh. Siya po yung nag-aayos ng puso natin. Tandaan po natin, tayo po ay broken people. Ibig sabihin, dahil po sa ating kasalanan, sa kasalanan ng ating mga ninuno, o sa atin na lang po, tayo na lang po mismo, dahil po sa ating kasalanan, nasira po yung relasyon natin sa Kanya. At ang Panginoon po ang nag-establish ulit ng relasyon na yun, at unti-unti niya tayong inaayos. Kaya, para ma-maintain po natin yung kalinisan ng ating puso, sasagutin ko po yung tanong ko kanina, dapat po nakalaan po talaga yung lahat ng oras natin sa Kanya. Kaya nga po sabi sa Kanyang salita, di ba, parang ganito po yun sa Joshua 1:8, sabi po sa English, na do not depart this book of the law day and night, meditate on it, so you'll be careful not to sin. Ibig sabihin, na pag tayo, binasa po natin ang Biblia umaga't gabi at pinagbulay-bulayan natin, magiging maingat tayo gumawa ng kasalanan. Ibig sabihin, mas nakikilala po natin ang puso ng Panginoon. At doon po, natatransform po yung puso natin, nalilinis po. Kaya, yun po yung gantimpala, no? Yung pangako ng Panginoon, yung gantimpalang yun, kalinisan, dahil nararanasan natin ang Diyos sa buhay natin araw-araw. So, aplikasyon, mga practical application lang naman po. Suriin natin ang puso natin regularly, no? O, kamustahin natin, kamusta ba ang ating mga puso? Hindi po laging sa love life pag pinag-usapan natin ang puso. Pero minsan, ito rin po ay tungkol sa ating puso towards sa tao, sa pamilya natin, towards din sa, lalo-lalo na po sa Panginoon. Sabi nga po dito, tanungin mo yung sarili, ito ba ay para sa Diyos o para sa akin lamang? Humingi ng tulong sa Diyos upang linisin ang puso mula sa maling motibo. Kasi, di ba, may mga punto po sa buhay natin, yung hindi naman po minsan hindi po talaga natin sinasadya, o minsan dahil po sa kagipitan may nagagawa tayong mali, kaya nagkakaroon po tayong maling motibo sa ibang tao. Kunwari, pag nakakita po tayo ng tsansa na kumita ng pera, madalas, di ba, isa tayo sa mga biktima nun na parang gusto natin makalamang, no? Pero hopefully, pag tayo i-check po natin yung puso natin na tama ba itong gagawin ko, makakaluwalhati ba ito sa Panginoon, kumbaga, ito ba yung gusto ng Panginoon para sa buhay ko, magkaroon ng ganitong problema, di ba? Kaya hayaan nyo po na madalas nyo pong suriin yung puso nyo at lagi tayong dumulog sa Panginoon. Pangalawa, ito ang buhay sa Diyos. Iwasan ang mga bagay na maaaring makasira sa ating puso, tulad ng galit o tukso, magpalago ng relasyon sa Diyos sa pagbabasa ng Biblia at pananalangin sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos at sa pagsamba. Hindi ko po isa po ako sa mga sa mga resulta nito. Kaya ako po nagagawa mag-share ng salita ng Panginoon. Hindi dahil magaling po akong mag-share ng salita ng Panginoon. Kung hindi, naging totoo po sa buhay ko yung salitang yon. Dahil nung sinabi niya pong mahal niya ako, naranasan ko po yung
naranasan ko po, nararanasan ko pong mahal ako ng Panginoon at nakikita ko po na mahal ako ng Panginoon. Nung sinabi niya po na iingatan niya ako, nakikita ko rin po yun, nararanasan ko rin po yun. Kaya kung kikilalanin po talaga natin ang Panginoon at kung palalaguin po talaga natin ang ating relasyon sa Diyos, sa pamamagitan nito, magkakaroon po talaga tayong maayos na puso. No? At kagandahan pa nito, magiging maingat po tayo hindi magkasala sa Kanya. Hindi magkasala sa ibang tao. Kasi inaayos ng Panginoon, sinasabi niya ang tama't mali, mas naririnig natin yung boses niya pag tayo po ay konektado sa Kanya. Kaya, ayun. So, conclusion, ang Mateo chapter 5 verse 8 ay paalala na ang ating tunay, ang tunay na pagpapala ay hindi matatagpuan sa panlabas na bagay kung hindi sa kalinisan ng puso. Ang malinis na puso ang nagdadala sa atin sa malapit na ugnayan o malapit na connection sa Diyos at sa kagalakan ng Kanyang presensya. Hopefully, mas tinetreasure niyo po yung presensya ng Panginoon sa buhay niyo o yung oras niyo sa Panginoon kaysa yung oras natin sa makamundong bagay. Kaya patuloy po nating hanapin, sundin ang mga utos ng Panginoon at patuloy po tayo magsaliksik, mag-aral ang Kanyang salita, no? Bago po 'yun, no? Bago po ako magpasalamat, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa iyong salita na itinuro sa amin ng kahalagahan ng may malinis na puso. Tulungan niyo po kaming alisin ng anumang mga bagay na hindi kaaya-aya sa inyong mga mata, Panginoon, at matili kaming nakatuon sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Nakatuon kami sa mga kagustuhan niyo para sa aming buhay dahil lahat po ng gusto niyong ipagawa sa amin ay ikabubuti namin. At maranasan po namin ang inyong presensya araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita-kita po tayo ulit bukas. Kita po tayo mamaya sa ating worship service. God bless you po. 4:30. Kita-kita po tayo.